Okay, so resume tayo. Good morning. So welcome sa dito natin. So next step natin, pag nakapag-connect na tayo ng indoor and outdoor unit, vacuuming. So isa din po sa ating 3 basic principle na nakatanda nyo pa. It's dry, clean, and tight. Okay? So kailangan natin vacuumin yung loob ng pipe natin para kung merong natin ng water or moisture, ma-remove natin yun. Kasi once na humalo yung moisture sa ating system, so makakontaminate yung unit. Masisira yung ating compressor, kumbaga. So lagi dito, do not conduct an air purge. So ito yung ginagawa ng iba, pag nakalimutan magdala ng vacuum pump. So kasi na sinabi natin, yung refrigerant harmful sa ating environment. Kaya dapat hindi tayo nag-release ng refrigerant sa ating surroundings. Okay? So ito yung continuation natin ng training, okay? So after connection ng ating field piping, anong next na gagawin natin? Pwede na tayo mag-vacuum, okay? I-vacuum na natin itong field piping, okay? Based sa lecture kanina, gaano ka tagal yung ating magiging vacuum time? 10 minutes. So yung vacuum time natin depende sa haba ng piping. So for our example ngayon, ito is good for 10 minutes lang, okay? Yan. So ngayon nga, mag-vacuum na tayo. Ilang oras tayo, ilang minuto? 10 minutes, okay? Yan. So sa pag-vacuum, kailangan natin itong mga tools, okay? Ano tayong charging valve, gauge manifold, hose, saka vacuum, okay? Then pag zero na, nakatutok na sa yung needle sa zero, then we can close it. Ano pa? Maliban doon guys, ano yung ating check pa? Yung rubber ng mga hose. Dito muna tayo dito. Dapat dito guys, make sure na yung ating gauge manifold ay angkop or applicable sa unit natin. Ano yung unit natin? Ano yung refrigerant niya? R32. Okay? Sa gauge manifold natin, pwede siya R32, pwede din R4108. Ibig sabihin itong gauge manifold na to, hindi siya pwede sa tutok. Ito guys, yung testing intuition tool na ginagamit natin dito kay Mikey. Okay? Importante na na-fill out mo properly. Okay? Hindi siya basta-basta nilalagyan lang na kung ano-ano. Okay? Ang unit natin is RKC 25 TVM. Anong capacity nun? Ilang HP yun? 1 HP. Paano naging 1? Divide by 25. Okay? Ang model natin, RKC 25 TVM. Yung 25 doon, divide mo sa 25, yun ang magiging capacity mo yung horsepower. Halimbawa, nag-iara naman siya. RKC 50. 2 HP. Pag 71, 3. Pag 35, 1.5. Okay? Bago tayo magpa-under ng unit, first thing na gagawin natin is to check yung insulation resistance. Okay? So since mabago yung unit natin, pag sa site, hindi siya grounded. Ito kasi pa-check natin kung grounded yung unit o hindi. Yan. So dapat guys, ang natin dito is Megger tester o insulation resistance tester. Kapag ginagamit to, kasi ilagay nyo na sa battery check. Yan. Tapos ito iangat nyo. Yan. So dapat yung needle, itong needle na yan gumalaw, nakaturo siya dito sa bat. Nakikita niyo yung bat? Ano, bat BETT. Ibig sabihin may battery pa siya. Yan. Nakatutok? Yes. Kapag mababa na dyan, hindi na siya umabot. Ibig sabihin, kailangan natin magpalit ng battery. So, baba natin. Then, set natin sa 500 volts. So, kailangan okay. Off yung breaker natin muna dyan, ha? Yan. Taas. So, kapag pinagdikit ko to, dapat wala siyang resistance. 0. Okay? Kasi walang insulation itong dalawang probe natin. Correct? Yan. Naka-0 siya, di ba? 0 mega ohms. Ano? Like 0. Okay? So, ito. Naka-off yung breaker. Line 1. Ground. Or dito sa pipe natin. Yan. Anong resistance reading natin? Infinity. Grounded o hindi? So, ibig sabihin, well insulated by unit natin. Okay? O baka naglolo ko lang, try ko ulit ha. O, nag-0 siya. Ibig sabihin, ito may connection sila. So, line 2, body, pipe,
or ito dito sa ground. Ang reading natin ilan? Infinity. So yun lang yung ano natin na kukuha. 1, 2. Line 1 and line 2. Itong 3 kasi yan yung ating control or communication na. Okay? And then, off. So huwag nyo hahawakan itong dulo kapag nakataas. Kasi ano kayo, makikiliti o makuryente. So huwag nyo kalimutan siya i-test run. Marunong ba mag-test run? Hindi pa naturo kanina. Naturo kanina. So paano daw tayo mag-test run? Press natin si off and temp ng sabay. Okay? Yan. Off and temp. Sabay. Yan. So ang technique ko dyan, itong buong hilalaki ko, hindi dito sa temperature na button. Anong hanapin natin? T. Temperature up or down, kahit saan dyan. Just U, T. Correct? Anong next natin guys? Press natin si fan. Nagkaroon siya ng lines. Correct? Anong next? Cool. Press natin si pull. So syempre kapag mag-press kayo ng pull, nakatutok na tayo unit. Yan. And then, ano pang isang gagawin natin? Adjust. Yung fan natin, ito todo, naka-maximum naman. Yan. So habang nag-antay tayo, yan. Off temp, di ba? Press off and temp. SC. Ano idea nyo sa SC? Sa mga ganitong model natin, itong SC, pang-check siya ng error code. Okay? Yan, SC. Kasi normally, ang ginagawa natin mag-check ng error code ay cancel button. So kapag wala sa cancel button, ito na yung gagawin natin. Okay? Sa mga Thailand model. Yung Malaysia, ano lang yun. Oo nga. Yan. So ito, yan. SC na tayo, press nyo lang si fan to enter. Yan. So nabiblik na dyan, left and right. Left muna. Ang gagawin dyan, pang-browse is ito. Yan. Temperature up or down. Yan. Kailangan dyan, ang indication nyo, kapag yan yung first digit nyo, double beep. Kapag ito, nag-double beep siya dyan, ibig sabihin yan yung first digit. So kailangan natin lumipat sa kabila. Press natin si fan, lumipat sa kabila yung tingting. Tapos hanapin ulit natin. Okay? Yan. Halimbawa, ito naman, nag-long beep na yung indoor unit natin. Okay? Nag-long beep na siya dito sa 3. Ibig sabihin, itong combination na yan, yan yung ating pinaka-error code. Okay? K3 na. Yan yung ating error code. Minsan kasi may mga error na hindi lumalabas sa cancel button, kaya kailangan natin hanapin using the SC. Step ulit. Okay, pwede po. Kapag yan gusto nyo ibalik sa 00, long press nyo lang si fan. Ay, si off. Yan, 00. Kapag gusto nyo ibalik sa normal display, press si fan.